I'm sharing this to you para wag kayong maniwala because pag naniwala kayo kay Madriaga, magkakalusot si Luther Marcos. Yan, plain and simple. Klaruhin natin. Pag naniwala ang taong bayan kay Madriaga, doon, specifically paragraph 31, makakaalusot ang numero unong magnanakaw na si Marcos Jr. Hindi lang magnanakaw, mandaraya pa. I repeat it again, mandaraya itong kumag na to. Tapos 805 billion, hindi kaya ng congressman nakawin ang 805 billion. Mind you mga kababayan. Somebody else above him. And that somebody else above him is the one occupying the office of the president because that is all too powerful an office. Yan ang klaro, yan ang totoo. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating mga kababayan po sa ibang bansa, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung aking reaction, comment doon sa testimony ni Ramil Madriaga kahapon sa hearing ng Committee on Justice ng House of Representatives in connection sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unang nag-execute, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Ramil Madriaga. He is not a credible witness. Kung bakit, ito yon. Unang sumulat ng affidavit si Ramil Madriaga executed on November 29, 2025. Ito yung last year to. Kung saan dinitalye niya yung distribution di umano ng confidential funds na sa utos di umano ni Vice President Sara Duterte. So doon siya nag-focus. Wala pang ibang maraming issue. Pero may reservation siya doon na mag-e-execute pa siya ng karagdagang affidavit. Now, kahapon, nung nag-testify na siya sa House of Representatives, Committee on Justice, nag-submit siya ng supplemental affidavit, so karagdagang salaysay. And mahaba yun, binasa ko lahat, and I focus only on paragraphs 29, 31, 32, and 33. Para that was already enough. These paragraphs are already enough for me to conclude na hindi ito demolition, talking head to ni Marcos. So, una, sa paragraph 29, sinabi niya, a few months before November 2021, 2022 yung halalan. So, filing October 2021. So, a few months before November 2021, BBM was able to convince PRRD na patakbuhin si Inday as running mate ni Marcos. So, ito yung sinabi niya a few months before November 2021. So, anytime before October and before that, na nakumbinsi daw ni Marcos si PRRD na si Inday ay mag-vice president sa kanya. Pero mga kababayan, buhay naman tayo lahat at that time. Natandaan nyo, pinipilit ni PRRD si Bongo. So, kung na-convince na ni Marcos di umano si PRRD na si Inday mag-vice president sa kanya, then there would be no reason for President Duterte na i-push si Bongo. Natandaan nyo na nag-file si Bongo doon sa Commission on Elections, sinamahan pa siya ni President Duterte. And then tinanong yata, if I recall correctly, tinanong siya na nag-file si Inday. Ang sinabi niya, nag-file ba? Natandaan nyo yun mga kababayan? So, kung si Marcos was already... pasensya na mga kababayan. Pinumputo tayo yung internet ko dito. I don't know. Kasalanan to ni Lisa, kagagawan to. Dalawa lang ang suspect ko dito, si George Garcia o si Lisa Marcos. Parehong evil people. Anyway, so, natandaan nyo, hindi consistent yung action ni President Duterte na i-push si Bongo, samahan doon sa COMELEC, kung meron na silang agreement with Marcos. That alone is already a red flag. The other one is, 6 years akong katrabaho si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos. Alam na alam ko yung desire ni Lisa Marcos na makapture yung political power. In fact, sinasabi ko to paulit-ulit kong sinasabi, na minanipulate niya yung Korte Suprema. Minanipulate niya yung Korte Suprema para paupuin si Bongbong as Vice President at tanggalin si Leni Robredo. So doon pa lang,
I would never expect Lisa Marcos to agree to a term sharing. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Madriaga na nagkaroon sila ng agreement on term sharing because Lisa Marcos will never agree to that. That's the second point. Yung pangatlo, yung next paragraph is paragraph 31. Sinabi niya na pag-usapan doon yung plano ni President Duterte na sabotahiin yung administrasyon ni Marcos through supposed corruption issues. Ito yun. Ang affidavit ni Madriaga was first made, executed November 29, 2025. Wala pang 18 Marines doon, mga kababayan. Lumabas yung 18 Marines February 24, 2026, kung saan tinag nila si Marcos Jr. na siyang mastermind ng 805 billion looting of the public funds. So, at that time, wala pa tong Marines, hindi niya pinalabas di umano itong issue na to, yung plano na sabutahin si Marcos through corruption. Nung lumabas yung 18 Marines, walang sagot si Marcos. Ang sagot lang ni Marcos is a lousy script. That's not an answer. Hindi yan sagot na substantial doon sa issue. Kasi mabigat yung akusasyon ng Marines. 805 billion ang ninakaw ninyo, Marcos Jr. Kami yung nag-deliver ng mga pera. Walang sinagot si Marcos doon kung yung sinabi ni Claire Castro na lousy script. So kailangan nila ng talking head. Si Madriaga ang ginamit nila ngayon. So, imagine mga kababayan, kung ako senador, issue yan. It's good public mileage. Remember, good publicity or bad publicity is still publicity. Kailangan niya ng senador. Pero ayaw nilang mag-imbestiga doon sa 18 Marines. Now, sino ba ang opisyal na mas mataas sa senador? Is the Vice President and the President. Pero sino ang dinawit dito sa issue ng looting of public funds? It's the President. It's Marcos. So therefore, the reasonable conclusion is si Marcos ang nagpatigil. Si Marcos ang ayaw magpaimbestiga doon sa 18 Marines. Nobody else. Because siya yung nadawit doon. Now, wala silang sagot, but they need to demolish that argument, yung 800 billion looting of the public funds. E di sinong ginamit nila? Ito, si Madriaga. Dinagdag yung story na yan sa kanyang supplemental affidavit. Not in the original affidavit, but in the supplemental affidavit. Now, yung paragraph 32, sinabi niya na there was, binalak ni President Duterte na i-overthrow si Marcos. Kung yung term sharing is 2025, natandaan ko, tinawagan ako nila sa Davao, pinapunta ako doon sa unang Maisog Rally, January 24, 2024, 1 year before the 2025 term sharing. At nung nagkausap kami ni President Duterte, ang sabi ko, anong sasabihin ko? Ang sabi niya, yung alam mo lang, tungkol sa eleksyon. Di ba? Gumawa ako ng affidavit. Sumulat ako ng affidavit. Binulgar ko si Lisa Marcos na nandaya sila, Marcos, sa eleksyon. Pero hindi na ako gumawa ng supplemental affidavit. Lahat ng gusto kong sabihin, sinulat ko na sa affidavit ko. Sa affidavit, walang supplemental. Dahil yun na ang lahat ng totoo. So, nung sinabi ni President Duterte, sabihin mo lang kung anong totoo. Eh di ako maniniwala dito sa sinasabi ni Madriaga. Na itong overthrowing of Marcos was planned by President Duterte because Maisog was formed 1 year before itong expiration of their alleged term sharing 2025. So, bakit magbabalak si President Duterte 1 year before? Hindi pa naman nag-expire. Hindi pa naman dumating yung 2025. And then, bakit niya sinabi sa akin? Just tell the truth. Kung anong alam mo tungkol sa election. Kung may balak si President Duterte na masama, di sinabi niya sa akin, siraan mo ng gusto. Mag-invento ka dyan ng story. Wala. Sinabi lang niya, ang totoo, sabihin mo lang ang totoo. Di sinabi ko yung totoo, na totoo naman talaga ng daya si Marcos.
Si Lisa, gamit ang Smartmatic, isang affidavit lang ang ginawa ko. Hindi ako gumawa ng supplemental affidavit, hindi tulad kay Madriaga. So yan, itong overthrowing BBM, ito yung way to neutralize the rallies we are doing now. Ito yung paraan nila na i-neutralize yung rallies by framing it as part of the destabilization fomented by former President Duterte. So kaya, pag may rally, ang argumento nila is, part yan ng destabilization ni Duterte dahil hindi natupad yung term sharing di umano. So ayaw na nating sumali. So meron ayaw na ng taong sumali dahil part ng destabilization. When in fact, these are genuine expression of yung galit ng tao kay Marcos for being such an incompetent and a corrupt president. Hindi nga presidente ito kasi dinaya nga yung eleksyon Ayoko nga tawagin ito presidente current holder of the office na lang. So yan mga kababayan. Plus ito, paragraph 33. Sinabi ni Madriaga. Part ito paragraph 29, 31, 32. Yung balak di umano na guluhin yung administrasyon ni Marcos. May assignment daw siya to recruit civil groups, school clubs, fraternities, kasama pang criminal groups, and syndicates. Pero, mind you, basahin nyo yung affidavit niya, walang detalye. Walang detalye kung anong ginawa niya doon sa kanyang assignment. That's a significant gap. Significant gap yan, hindi yan minor. Kasi, kung sinabi mong assignment mo yan, as part of the destabilization, dapat meron kang detalye. The fact na wala yan, to my mind, gawa-gawa mo lang yan, Madriaga. So ito mga kababayan, ito lang. Huwag mo nang basahin yung lahat, mahaba ito lang. Now, before I end, let me state, wala tong pinagkaiba doon sa 8 pulis na pinakulong ko noong March 13, 2026. Kung natandaan nyo, nag-live po ako, binalita ko po sa inyo na 8 pulis ang nakulong habang buhay, reclusion perpetua, 2, dahil sa pagpatay kay Richard Santillan. Nung nag-trial kami, syempre, uupo yung pulis as a witness. So, ako yung nagko-cross-examine sa kanila. So, tandaan po ninyo, bago sila umabot sa korte, finailan sila ng kaso sa Department of Justice ng NBI. So, ang NBI ang nag-file sa kanila. So, doon kami sa Department of Justice preliminary investigation. Siyempre, nag-submit sila ng counter-affidavit. So, ito yung katulad ng, ito yung equivalent ng affidavit ni Madriaga. So, nag-submit sila ng counter-affidavit. Ito yung sagot nila doon sa, ito yung sagot nila doon sa paratang. Nung nakaupo na sila sa witness stand, binabago nila yung kanilang mga pinagsasabi doon sa counter-affidavit. So, ngayon kasi dati, sa korte, ang witness, doon ka dina-direct examination ng abogado mo. Ngayon hindi na, judicial affidavit na. So mag-submit ka ng judicial affidavit, pagdating doon, ipapakonfirm lang sa'yo, ito ba yung judicial affidavit mo? Question and answer yan. Ito na yung direct examination ng abogado mo. So pagkatapos na ma-confirm, cross-examine na kami, prosecutor. So magko-cross-examine na ako, magtatanong na ako. So alam nyo, ginagawa ko, pinapa-flash ko yung affidavit, counter-affidavit nila. Ito yung sinabi mo. Bakit iba na yung sinabi mo ngayon dito sa judicial affidavit mo? So kung yung judicial affidavit, daranin yung equivalent ng supplemental affidavit ni Madriaga. So, sabi ko, ito yung judicial affidavit mo. Iba na yung sinabi mo dito iba yung sinabi mo doon sa Fiscal's Office, sa Department of Justice, doon sa counter affidavit mo, iba na. So, hinighlight ko lahat yun mga kababayan. Paulit-ulit kong, minsan nga pinabasa ko sa witness. Basahin mo yung paragraph 7. Sa totoo, binasa din naman niya. Ang ibig ko palang sabihin, basahin mo aloud. Anong sinabi ko? Binasa mo ba? Sabi niya, binasa ko po. Sabi ng judge, hindi mo kasi sinabi, read it aloud. Ayun. So sabi ko, sige, read it aloud. So pinapabasa ko, tapos pinapabasa ko rin yung kanyang judicial affidavit, hindi magtugma. So alam nyo, mga kababayan, kinatigan ako ng korte doon. Sabi ng korte sa decision, yung necessity of the use of force is not met. Hindi natugunan ng mga akusado.
because significant details appeared only in later testimonies but were absent in earlier counter-affidavits. So exactly, yung pinoint out ko paulit-ulit sa korte, ito yung sinabi mo noon, ito na yung sinabi mo ngayon. So ito sabi ng korte, significant details appeared only in later testimonies but were absent in earlier counter-affidavits. Kaya hindi siya pinaniniwalaan ng korte. Walang pinagkaiba itong kay Madriaga doon sa mga pulis na pinakulong ko, 8 pulis. Walang pinagkaiba. So, mind you, sinabi pa niya sa counter-affidavit niya na supplemental affidavit niya, na gumawa siya ng supplemental affidavit dahil kinasuhan siya ng perjury ni Inday Sara. Well, hindi naman, pag binasa mo yung supplemental affidavit, maraming new accusations ang nilagay niya. Not in support of, dapat, kung gumawa ka ng supplemental affidavit dahil kinasuhan ka ng perjury, ipakita mo na mali yung complaint ni Inday Sara. Hindi yung nag-destabilization si PRRD, may term sharing agreement. These are completely irrelevant doon sa stated purpose ni Madriaga kung bakit siya gumawa ng supplemental affidavit. So yun mga kababayan, I'm sharing this to you para wag kayong maniwala because pag naniwala kayo kay Madriaga, makakalusot si Luther Marcos. Yan, plain and simple. Klaruhin natin. Pag naniwala ang taong bayan kay Madriaga, doon, specifically paragraph 31, makakaalusot ang numero 1 magnanakaw na si Marcos Jr. Hindi lang magnanakaw, mandaraya pa. I repeat it again, mandaraya itong kumag na to. Tapos 805 billion. Hindi kaya ng congressman nakawin ang 805 billion. Mind you mga kababayan. Somebody else above him. And that somebody else above him is the one occupying the office of the president because that is all too powerful an office. Yan ang klaro, yan ang totoo. So kung maniwala kayo kay Madriaga, makakalusot yung kumag na yan. Pati yung asawa niyang Judas. Hayop. Walang ginawa kundi nakawin, pahirapan ang sambayan ng Pilipino. So yun ang gusto kong i-share sa inyo mga kababayan. And finally, yung Latin maxim na falsus in uno, falsus in omnibus, it should be implemented strictly, meaning to say, false in one, false in everything. So kung false yung isa mong sinabi, false lahat ng sinabi mo. Dapat yun ang gagawin natin. Yun ang standard na i-exact natin in this impeachment proceedings. Dahil alam naman natin na this is a plain and simple demolition job against the Vice President. Kasi gusto ni Marcos na manatili, lalo-lalo na ng asawa niya, na manatili sa kapangyarihan forever. Walang forever, walang unli. Sooner or later, they will face justice. And part of that process of securing justice is huwag tayong maniwala doon sa talking head na ginagamit nila ngayon. Kasi kung maniwala tayo, talo na naman tayo. Don't believe, huwag kayong maniwala na yung mga rallies dyan are part of the destabilization fomented or planned by President Duterte. These are legitimate expression of the people's anger for corruption, looting, and yung pahirap sa atin, sa ating lahat. So yun po gusto kong i-share sa inyo mga kababayan hanggang sa muli. Maraming salamat po for sharing your time with me. God bless us all. Ingat po kayo.